Praise God! Magandang hapon, saints. Pakibati niyo ulit ang inyong katabi. Good afternoon. Good to see you again. Hallelujah. Now, alam po ninyo, napakaganda hong maisip na ating pong bagong series, continuing our study on 1 Corinthians. At nakita ho natin, nung nakita natin what's wrong with us, praise God. Now that we have understood somehow, paano rin to harapin, dapat naman, let's make a difference, di ba? Now, tanong ko sa inyo, sino sa inyo sino sa inyo ang may nakakaalam na matinong tao na mag-iisip na ang buhay niya gusto niya maging walang kwenta? Meron ba? Meron kayong kilala? Huwag niyo sabihin kayo yun. Wag. Di ba? Parang nobody in his right mind would want his life na maging useless. Are you following? Kaya naman, make your life count. Naintindihan niyo po? Ibilang mo praise God. Alam niyo bakit? When He saved us, He wants all of us to be useful. Kaya nga, He gave us gifts to use, to serve people. At hindi lang ito, some of us, maaring hindi necessarily as spiritual gifts mentioned in the Scripture, pero lahat tayo, somehow we have abilities that God gave para maging, mayroong saysay ang ating buhay. No? Pag hindi natin ginamit ang anumang galing natin, yun lang siya nawawala ng saysay. Tama po? Halimbawa, sayang wala akong dalang pera ngayon eh. Gusto ko sana mamigay, pero may pera ka ba? Renato? Kahit 500 lang. Pera muna. Wag daw. Ikaw talaga, pinipilit mo. Ikaw na lang nga kaya. Wala ka din pera, puro mahihirap tayo ngayon, Actually, hindi na ako sanay talaga magdalang pera dahil puro GCash na eh. God's cash. Di ba? para hindi tayo hirap. Now, eto na lang si Ate Raquel. Ate Raquel, baka may pera ka, kanina ka pahanap ng hanap eh. Ay, ang liit. Gusto ko malaki. Asawa ko na lang nga. Palagay ko may asawa ko maraming pera to eh. Windy, sa'yo to? Ha? Halimbawa, etong 1,000. Sino may gusto? ayaw magtaas ng iba, pero gusto talaga. Sa puso nila, gusto ko, kaya lang nahihiyang itaas, di ba? Ngayon, ang pangit naman nito. Di ba? Luma pa. Sino may gusto? Kayo pa rin, sila pa rin. Tapos yurak-yurakan natin. Hindi ko sinisira kasi baka mahuli ako eh. Ayan. Sino may gusto? Bakit? Kasi mahalaga ka pa rin eh. 1,000 pa rin yan eh. Di ba? Ganyan ang ating buhay. When God created us, He created us with such great value. No? Kaya kahit insultuhin ka ng tao, yurak-yurakan ka nila, hindi nila mababago ang iyong halaga. Naintindihan po? Tapos ito lang ang problema. Pag hindi mo to ginamit ng tama, walang kwenta ito. Pero kung gagamitin mo to, i-invest mo, mapapalago mo, gagamitin mo sa tamang paparaanan, naku, lalong magiging mahalaga to. Tama po? Nakuha ninyo? At ito pang maganda. Kapag mahalaga, hindi basta ipinamimigay. Lumungkot yung nagtaas ng kamay. Sabi na nga, ba't hindi mamimigay? Hindi ko maipamigay, hindi akin ito. So isasauli ko na. Pero ganun pa man, nagpapatibay yan na ganun ang halaga natin. Hindi mo basta itatapon yung buhay mo. Dapat gamitin mo ito ng tama. Nasusundan po natin. Kaya ganun din ang ginawa ng Panginoon Diyos. He died on the cross for us because He valued every one of us. Alam ng Panginoon Diyos na ang buhay natin lahat mahalaga. At dahil mahalaga, kailangan gamitin natin ng tama. Kasi pag hindi natin ginamit, sayang. Sayang, kaya make your life count. Pakisabi sa katabi mo, make your life count. As in, make a difference. At bakit kailangan yan? Kasi yung 1,000 na yan, if it will not make any difference in your life, it's useless. Now, I would say, positive difference. Kasi baka naman maging difference ka dahil ginamit mo.
naging bisyo-bisyo ka, sinira mo yung katawan mo, nagkaroon nga ng difference. Pero, diferensya rin ang problema. Nakuha natin? But ito ang iniisip natin is positive difference. Now, as we continue in 1 Corinthians, may kikwento ko sa inyo. Dito, si Juan, si Pedro, at si Thomas, nag-uusap. At sabi ni Juan, alam mo, yung lolo ko, ang husay talaga. Pag pumasok sa gubat, paglabas, may dala agad bit na 5 usa. Sabi niya, 5 usa. Tapos sabi nung walang sinabi ang lolo mo sa lolo ko. Yung lolo ko, pag pumunta ng gubat, paglabas, 10 baboy ramo ang dala. Ang lipit, sabi ni Thomas, ang hina ng lolo nyo, walang kwenta. Sabi niya, yung lolo ko, pag pumasok sa gubat, paglabas, may dalang dragon. Sabi ng dalawa, si Juan at saka si Pedro, kalokohan yan, Thomas. Sabi niya, ang yabang mo, walang dragon. Wala nang dragon. Saan kukuha yung lolo mo ng dragon? Inubos nga lahat ng lolo ko, kaya wala nang dragon. Hindi kayo natawa. Sayang naman. Now, bakit ko po kinikwento sa inyo yan? Kasi ganyan-ganyan ang nangyayari sa Korinto. Nag-uunahan sila. Nagpapagalingan. Para bagang mas magaling lolo ko. Mas magaling ako. Mas marami akong kaloob. Nakakapagsalita ako iba-ibang wika. Nakakapagpropesiya ako. Nagpapagaling ako na may sakit. Wow! Mas makapangyarihan ng nagagawa ko. Kaya nagpapagalingan sila. At yun ang nakita natin sa 1 Corinthians chapter 12. Naintindihan, nagkaroon sila ng division because they are getting proud of their gifts. Pero nakalimutan na isang bagay, hindi masama yung gifts. Mabuti yon kung tama ang paggamit nito. Kanya sabi ng Panginoon Diyos, tatandaan ninyo, pag tayo nakakita ng church na parang, wow, gifted sila, pag ginawa ka, natutumba, ang lupit. Tapos, wow, pagka nag-pray, by faith, yung kalbo, nakakakita. Mali pala, nakakabuhok. Di ba? Parang, grabing makapangyarihan tong faith na ito. Malupit. Parang gano'n. Wow, yung pinag-pray, yung pilay. Pag pinag-pray, naku, bigla siyang nakakarinig. Ang labo, no? Gulo-gulo na. Ang gulo ko. Kasi nakakalakad, yung bingi nakakarinig. Wow, iba to. Di ba? Ang Diyos kasama nila. Yes, God is here. Relax ka lang. Ang tunay na sukatan, kung kasama natin ang Diyos o hindi, has nothing to do with gifts. Ano sabi ng Bible? Beloved, let us love one another. For love is from God, and everyone who loves is born of God. Hindi yun sa kaloob. Malalaman mo na iyan ay anak ng Diyos because He loves. Bakit? And knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. Ang sukatan, para malaman mo kung ang Diyos ay kasama natin, hindi nasusukat sa mga ganyang bagay. Hindi masama yon, pero kung walang pagmamahalan, isipin mo, nagpapagaling ka nga ng may sakit, pero punong-puno ka naman ng galit sa ibang tao. Nagpapagaling ka nga, o kaya naman, yung panalangin mo, by faith, talagang nangyayari. You can move mountains, pero punong-puno ka naman ng anxiety. Di ba? Tapos ang dami mong utang na hindi binabayaran. So paano yan? Nakuha niya ibig sabihin? Tapos kung tratuhin mo yung asawa mo, parang hindi tao. Asan ang totoong yung panukat doon? Pagdating sa eskwela, nangungopya ka. Ay, hindi ikaw tinutukoy ko. Yung kanina umaga. Kasi ang sama agad ang tingin ng batang. Sa totoo, kahit na anong kaloob mo, kung hindi naman nakikita yung pag-ibig, yung Diyos, sabi nga, God is love. If God is not evident, love is not evident, obviously, wala yan. Kaya sabi ni Paul, winarningan niya yung mga Corinthians, kasi itong mga Corinthians, ganun ang kanilang sukatan na mas kasama ko si God, close ako kay God, kasi ganito. Ano sabi ni Paul? Sabi niya, but earnestly desire greater gifts. Ang ibig sabihin ng greater gifts, gifts that will
Strengthen the body of Christ. And sabi niya, and I show you a still more excellent way. Sobrang redundant. Excellent na, more pa. Nakuha ninyo, parang just to overemphasize. Okay, pakikalabatin mo yung kakatabi mo. Kasi matindi na, ang talagang nakatingalanan ng husto. Di ba? Yan na, mayroon siyang nakikita na gift. So, hindi, natatakot na ako, baka mabali ang lieg, alam ninyo. Di ba? Ayoko sisihin nyo kasi yung pastor, di ba magturo, nakakaantok, kaya namatay. Di ba? Ayoko ang ganyan, kaya gisingin nyo, ha? Okay, balik tayo. So, sabi ng Bible, mayroong uri, kaya itong amazing. As Christians, if we claim to be followers of Jesus Christ, if we claim that Jesus is in us, ang uri ng buhay natin, whatever we're doing, mag-aral man kayo, magtrabaho man tayo, ano man ang ating gawin, our lives always be driven by love. Naunawaan po natin. Kaya tanongin mo sa sarili nyo, bakit kayo bumabangon sa umaga? Ano nagpapabangon sa atin sa umaga? Di ba? Paggising pa lang, alarm. 5 minutes. Di ba? Minsan ang pagbangon natin, hindi nga pag-ibig, sama ng loob eh. Ay, umaga na naman, papasok na naman ako, makikita ko na naman yung boss kong pangit. Di ba? Kung ano-ano na pumapasok, yung teacher kong masungit. Wala na yung pag-ibig eh. Tanungin sa rin natin, ano ba talaga nagpapabangon sa atin? Minsan hindi naman talaga pagmamahal. Pag nagtatrabaho tayo, inisip natin, kikitain. Isip natin, kaya tayo papasok, ayaw ko mag-absent, kasi baka mawalan tayo ng bayad. Hindi driven by love yun. But Christians, the reason why they're excited, because they know God has given us the ability to serve God, whom they love truly, whom they love wholeheartedly, and they will also extend that love to people they are working with. Nasusundan po natin. Kaya pakita mo yung asawa mo, parang excited ka, kasi mahal ko to dahil sabi ng Lord, mahalin ko siya. Naunawaan po. Hello? Kaya pakisabi mo sa katabi mo, be driven by love. No? Ito ay hindi basta love, kundi as in love, na Christian love, the love na galing sa Diyos. So para ma-explore natin ito yan. You need to be aware that without love, we are zero. And the answer is my love, the real thing. Kasi ang love, sobrang mura na eh. Kung ano-ano nang gamit ng love eh. I love hamburger. Tapos sasabihin doon sa nagtitinda, I love you. Parang weird, no? Kamukha ka kasi ng hamburger. Di ba, ang pangit naman ng ganun. Kaya you need to answer something like that. Is my love the real thing? And assured, pero assured ka ba? Kasi after discovering, kung real to, parang mamawalan ka ng pag-asa eh. But you can be assured that God's love will always complete us. Okay po, let's start with aware. Now, para magkaroon kayo ng context, ang 1 Corinthians 13, yun nating aralin. Kasi yung 1 Corinthians 12, 13, 14, isa lang ang tema niyan. They're talking about spiritual gifts. Okay po? Masusundan natin. Kaya lang, pinutol sandali ni Paul para maipakita niya yung more excellent way. So ulitin ko, napaka-redundant, pero kasi ino-overemphasize niya, these gifts are good, but they are nothing without love. Yung love naman, after discussing love, sa kanya pursue. Kasi nga, greater gifts, hinati niya explanation niya. Yung excellent way, sa 13, yung 14, pursue greater gifts. Are you following? Andiyan pa kayo? Para maintindihan lang natin. So next week, yun ang ating pag-uusapan. Okay, kaya huwag kayong mawawala. So dito muna tayo. Unang-una, when we talk about 1 Corinthians 13, hindi yan maia-apply mag-isa. It is in the context of a church. Okay po, in a local church. You cannot say you're a Christian but you're not part of the local church. Walang totoong love na yung a-apply mo yung 1 Corinthians 13 na hiwalay sa konteksto ng isang local church. Are you following? Hindi mo pa sabihin, Christian ako, wala akong pakialam sa kanila. Kaya dito pa lang matetest mo yan. Kasi maging ang Panginoon, if you're just greeting people who greet you, what makes you better than the sinners? Kayo mismong pagbati lamang.
Dito pa lang mapapansin ko, even among us, alam na natin, taga-sisip na tayo lahat, whether first time siya o hindi, but we need to learn to greet. Kasi parang batiin mo lang, it's a sign of respect that that person exists. Naunawaan po natin, ngumiti ka lang, hindi naman, kamusta po, magandang hapon po, hindi masama yon. And in fact, minsan kahit magkakasama na tayo, hindi pa tayo nagpapansinan. Nakuha natin, doon pa lang matetest mo na kung meron tayong galang at pagmamalasakit sa kapwa natin. Minsan kahit sa upuan, pati yung usher, mag-aaway pa kayo ng usher eh. Bakit ka mo? Bakit yan pinapaalis mo kami rito? Pagkatapos, papasakayin mo, hindi naman siya senior. Diba, hindi sa hapon sa umaga yan eh. Hindi, joke lang. Biro lang, baka mapagalitan ako. Pero what I'm trying to say is this. Doon pa lang, kahit sa parking pa lang, mag-uunahan pa yan. Diba? Ulitin ko, hindi kayo to nakikita ko to sa mall. So, doon pa lang, mag-uunahan, hindi mag-iintayan. Yung bang, doon pa lang maintindihan mo, ano nangyayari sa atin? So, yung love, hindi, I love you, Lord. Hindi, it is tested with our horizontal relationship. Kaya sabi ng Panginoon, if you say you love me, and yet you hate your brother, diba, whom you see, you are a liar. And if you're a liar, you will go to hell. Nagkakaintindihan mo tayo? And minsan, wala naman talaga tayong malasakit eh. Minsan may inis tayong taglay-taglay, maging sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama. Siguro pagdating pa lang, yan na naman yung yan na naman yung makakatabi natin. Sino yan? Yun. Yun lagi natutulog. Diba? Oo nga. Tapos late na dumating, tapos hihiga lang agad. Minsan ganun pa yung napapag-usapan eh. Hindi ikaw yun nakatulog ka lang, pero hindi ikaw yun. Nakuha niyo ibig sabihin? Nangyayari yan. Kaya sinasabi ng Bible, teka muna, relax ka lang. You can only understand this. Kaya ang context ng, pag binasa mo yung 1 Corinthians 13, pati yung mga lingwahe is very consistent with the kind of people the Christians in Corinth. They're professing to be Christians kasi sabi niya, the Christians of Corinth were impatient, unkind toward each other. They were filled with jealousy for one another, puffed up and proud. Kaya makita mo sa 1 Corinthians 1-3. Tapos sa verse 5, they were boasting in men, rejoicing in evil. Di ba? Naalala ninyo? That there was a man in immorality and they were boasting about it. Ang sabi niya, 1 Corinthians chapter 6, they were taking each other to court, insisting on their own way, and even if it caused others to stumble, which is also in 1 Corinthians 8, wala silang pakialam. In 1 Corinthians 11-16, they acted and even dressed and prayed in ways that were rude and shameful to them at that time. Pero ginawa pa rin nila. In 1 Corinthians 11, they're taking the Lord's Supper in selfishness. And pagdating sa 12, they're competing with one another. Sabi ni Paul, ano yan? Anong ginagawa ninyo? Now, I will tell you this, para maintindihan nyo na napaka-importante itong pag-uusapan natin. Sabi niya, if I speak with the tongues of men and of angels, can you imagine if a person in this in this place, sa service na to, biglang nakita mo, hindi naman pinag-aralan yung salita, biglang nagsasalita, Annyeonghaseyo. Hindi niya pinag-aralan yun, hindi siya nanonood ng K-drama. Pero nagko-Korean. Nagsasalita ng mga papuri sa Diyos. At hindi lang yun, nagsasalita pa ng mga elfish. Di ba? Kasi, tongues of angels. Something that it is beyond this world. Wow! Sabi niya, but if I do not have love, I become a noisy gong and a clanging cymbal. Alam niyo, wala sa galing niya ng pagsasalita. Sabi niya, you may be eloquent. Sabi na natin, sa context natin, you may be eloquent in Russian, in English, in Spanish. Pero kung palahat payabang lang, wala yan. Nakuha natin, kung walang pagmamahal, walang kwenta yan. Bakit? Anong punto mo? So what if you can speak that language? Minsan, alam nyo, kahit sa Pilipinas, sakit natin yan eh. Mayroong pride tayo minsan na pag nag-i-English tayo as if we're better than those who could not. Hindi ko sinasabing masamang mag-Ingles Ang sinasabi ko lang, minsan meron tayong tendency na parang feeling natin matalino yung English ang galing Hindi totoo yun. Mga Koreano hindi nag-i-English pero tinalo na nila tayong lahat. Napansin nyo ba yan? Yung kanta nila, Gangnam Style, anong English doon? Pretty lady lang.
Pero sumikat sa buong mundo, tapos sunod na, sarang he. Di ba? Panalo na siya. Tayo, ang galing-galing natin. May English, di ba? Wala tayo. Hindi tayo makapasok sa buong mundo. Drama, ang galing ng drama nila. Lahat tayo nahuhook sa drama nila. May English ba doon? Wala. Subtitle ang English. Di ba? Pag pinagpakinggan pa, orangey. Orangey pa. Tayo orange. Lupit. Pero bakit? Hindi nakukuha sa lingwahe yung galing. Nakuha ninyo? Pero mga teknolohiya, tingnan nyo naman cellphone nila, ditiklop. Ang lupit ng cellphone, tumitiklop pa. Hindi naman nag-i-English itong mga ito. Tayo English ng English yung cellphone natin. Wala tayong nagawa pa. Meron na ba? Yung iba nga sa sobrang kagustuhang magkaroon ng ditiklop, pinagdikit na lang eh. Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Hindi ko ini-insulto ang Pilipino, ang sinasabi ko lamang, ganito rin yan, kung wala tayong pagmamahal, sila pinatunayan lang, may pagmamahal sila sa bayan nila eh. Kung wala tayong pagmamahal, tayo pa lang, sa bansa pa lang natin, dadayain natin itong bansang to. Hindi tayo maaayos. Kaya lagi na lang tayong pagtatawanan. Kahit maging sa dagat na sinasabi nating exclusive economic zone, binaharang tayo ng ibang bayan. At hindi tayo makalaban. Bakit? Kasi yung bangka natin at saka barko nila, ang layo ng agwat. At kasalanan pa natin. Babanggay mo pa naman yung malaking barko. Di ba? Pero ba't na ginagawa to? Kasi yan ay palatandaan lamang na walang pagmamahal, we are nothing. Ang problema ng bansa, alam niyo, totoo lang, hindi natin to mahal, itong bansang to. Hindi natin mahal ang bansang to. Kasi kung bibigyan lang tayo ng pagkakataong lumahay sa bansang to, lalayas ang marami sa atin. Kaya alam ko to, kasi nung niyayaya akong tumira na sa ibang bansa, sabi ko, hindi po. Pilipino po ako. At ito pong maiaambag ko bilang Christian na Pilipino sa bansang Pilipinas. Kapatid, I don't want to be racist, but what I'm trying to say is this, without love, we are nothing. Kaya kung hindi natin mahal, mismong bansa natin, kaya nga iba, kahit na Christian na, wala pa rin eh. Hindi pa rin magbabayad ng tamang buwis, hindi pa rin gagawin yung dapat gawin. Kasi bakit? Kasi walang pagmamahal eh. We just only think of Christianity that will bless us, that will make us better. No! Christianity will change our lives. Kaya nga, sa Panginoon Diyos, that's nothing, even before the eyes of God. Kahit anong gifted ka, you are still nothing without love. Kahit ito, pakinggan ninyo, dinagdagan pa ni Paul, sabing ganon, if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, sobrang galing, alam ko mangyayari bukas, o baging ang message ko ngayon, ang husay. Sabi niya, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. But ang bigat dito Sabi ng Lord, hindi niyo mo na pakikita yan. Kahit sa pamilya, kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kung wala kang malasakit, wala kang pagmamahal, you're still nothing. You're still nothing. Now, dudugtong pa natin, sabi ng Bible, tingnan, and if I give all my possessions to feed the poor, wow, tumulong ka man sa mahirap, and I surrender my body to be burned. Can you imagine? It has something to do with moral virtues. Yung moral virtues, sasabi na parang, we're willing to die for our faith. Kaya nga mga Christians, even those who are claiming to be Christians, nag-aaway in the name of faith. Handa pang magpatayan. Nagdidebate sa isa't isa, pagalingan kung sino mas magaling sa Bible. Pero kung walang pagmamahal, I don't care how good you are in the Scripture. Sabi naman, hindi yan. It profits us nothing. Alam niyo kung bakit? I'm not saying na walang kwenta. Mahalaga ang gift. But what Paul is trying to say is this. Sabi niya, none of that matters. Apart from love, I don't care whatever you have. Apart from love, we are nothing. Nasusundan po. Bakit? Pag-isipan niyo mabuti. You see, sabi ni David Platt,
Love is the necessity apart from which nothing in the Christian life matters. Kung walang pagmamahal, I don't care how Christian we are externally. Yan ay walang halaga. Hindi naman titingnan nyo, ang galing niya mag-preach, ang galing niya. Kung walang malasakit, walang pagmamahal, wala din. We may be so eloquent in our speeches. We may be gifted that we may make the church beg. Pero sa Lord, it's nothing kung walang pagmamahal. Kaya tayo palang hamon na yun eh. Kung wala tayong malasakit sa isa't isa, wala yan. Sa mata ng Diyos, sorry, wala yan. Nakuha po. Hello? Pakisabi sa katabi mo, gusto mo bang may kwenta? Tingnan nyo, ayaw nyo pansin yung katabi nyo. Wala talaga kayo, ayaw nyo pansinin. Sabi, gusto mo bang magkakwenta? Magmahal ka. Love. Kahit ito yung challenge ng Panginoon. Tingnan nyo, bakit? Spiritual gifts are important, but love is the greatest. Spiritual gifts are not forever. Love is. Tingnan nyo, sabi ng Bible, love never fails, but if there are gifts of prophecy, they will be done away. Mawawala yan. Ano pa yung babalaki natin? Prophecy? I have a gift of prophecy. What's the point? It will be done away. Maganda yan. Pero without love, it will be done away. And if there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. So what's your point? It is not forever. Minsan habol tayo ng habol to enhance our gifts. That's good. But if without love, it's useless. Nakuha niyo po. Our services, yung mga pagsisilingkod natin sa tao, if it is not driven by love, it's useless. Kaya at the end of the day, magagalit ka lang. Kakainis yung mga ninun. Biro mo, siniserban ko na sila. Tapos sila paggalit sa akin, ang kakapal ng mukha nila. Tapos pa-Christian, pa-pray pa, patatatang kamay. Oh, you see? Kung walang love, you'll never be happy. You'll never enjoy what you are doing. Without love, everything we're doing is just ritual. Sayang. Yun ang sinasabi ni Paul. Hindi ako nagsasabi. Si Paul nagsasabi, ha? Now, alam nyo ba, na pwede kang spiritually gifted, pero hindi ka Christian? Alam nyo? Dito kayo mag-iingat. Dito tayo mag-iingat. Baka akala natin because we're gifted, we thought we're Christians. Di ho. In fact, pakigising mo ulit yung katabi mo. Pakigising mo. Sobrang malalim na yung tinulog niyan. Masama yan. Masama yan. Di ba? Kasi ganito yan. Tino sabi ng Bible, ha? Listen carefully. Not everyone who calls me what? Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Ano yung will ng Father? Love one another. Now, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy? Wow, what a gift! In your name. And in your name, cast out demons. Alam niyo ba yung casting out demons? Hindi biro yan, ha? Marami nagka-cast out ng demons, hindi pa totoong demon possession, natatakot na. Nakita ko na yan. Naalala ko, meron pang ginagawa niya, may hawak na Bible. In the name of Jesus! Sabi nung demon, ganun na naman. So, alam mo, takot. Di ba? Naalala ko kasi, nakita ko yan dahil niyaya ako, nagbabible study ako. Sabi, Pastor, tulungan niyo po, may nadidemon possessed doon. O sige, susunod na ako. Biglang nakita ko yung mga nakalaki ng mga Bible. In the name of Jesus! Pag sabi ng sabi ko, grabe naman ito mga ito. Sabi ko, takot din pala eh. Hindi ako nagmamalaki, pero nung panahon na sabi ko, excuse po, pwede po, tabi ho kayo. Tapos sinabi ko yung pinakamalaking mama, samahan mo ako sa loob. Hindi kailangan kasi, para may testigo. Ngayon, kukuha ka na rin ng testigo, yung malaki na. Di ba? Para makatago ka rin na naman. Oh, di ba? Totoo eh. Di ba? O, di ba? Sabi ko, pasok tayo. Pagpasok namin, pagkaganon-ganon. Sabi ko sa kanya, pakisarado lahat ng bintana. Nasabi ko, kapatid, hindi ka demon possessed. May problema ka. Sabihin mo na. Wala na iba nakakita rito, kami dalawa na lang. Ano talaga problema mo? Sabihin mo. Kasi naramdaman ko sa puso ko, wala siyang demonyo. Siya mismo yung demonyo. Sabi niya,
Opo, may problema po ako. O, di umamin. Di, tinulungan ko. Kawawa naman. Kasi talagang hindi niya alam paano i-express yung problema niya. Maraming ganyang tao. But what I'm trying to say is this. Hindi madaling talagang pagtotoong demon possess, hindi biro yan. Makakita ka ng tattoo dito ng cross sa buong katawan. Alam mo, demonyo yun. Naintindihan yung sabihin? Bigla hong pa, yung boses po, ang dami. Hiwa-hiwalay, para naka-sensor round. Alam mo, demonyo yun. Nakuha niya? Kasi wala namang microphone, wala namang speaker. Pero kung may speaker, hindi demonyo yun. Ako yun. May naka-sensor round to eh. Baka sabihin nyo, ikaw siguro. Hindi, walang speaker, walang mic. Pero naka-sense around. Nakuha niyo po? Alam mo na, demonyo yun. Aba, pagka mayroon nag-aalala, hindi biro yun ha. Kasi iba, sinasaktan sila. Kasi pag hindi ka sa Diyos, sasaktan ka talaga. Kaya itong sabi ng Panginoon, pero kahit nagkakasot ng demon, kaninong pangalan? Kay Jesus oh. Sabi niya, in your name, perform many miracles. Daming miracles, wow! Grabe, lumalakad sa dagat, sa ibabaw ng tubig. Ano yan? Pero sabi ni Lord, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me. You practice lawlessness. Kaya don't be surprised. Huwag kayo masyado sa gift. Ang test ng totoong grace ng Diyos, are you loving enough that willing to seek the highest good of a person kahit hindi siya mabuti sa'yo? Hello? Yun ang test. Alam mo, supernatural yun. Kasi it affects our character. Naintindihan? Katinan niyo po, para maintindihan natin, si Balaam, nakakausap ang Diyos, pero hindi pa kasama sa Diyos. Hindi considered siyang hindi sa Diyos. Tingnan niyo, si Judas, nagpagaling ng mga may sakit, nagministeryo, nagpreach, hindi siya sa Diyos. Ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Sa John, si Caiaphas, high priest siya noong mga panahon na yon. Alam niyo ba, wala kayo alam, sabi niya sa mga tao, no, do you not take into account that it is expedient for you that one man die for the people and that the whole nation not perish? Isang kailangan may tao matay para maligtas ang buong bayan. Tinasabi, now he did not say this on his own initiative, but being high priest that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation. What did he do? Prophesied. But was he a follower of Jesus? No. Are you following? Ang test, love. Because without love, we are nothing. Nakakaintindihan? Pero ano ba yung pag-ibig? Di ba? So kung sa Islam book, what is love? Ano ba yung totoong pag-ibig? Kasi maraming pag-ibig eh. Parang ang daming tao, sabi, I love. Ano ba yung totoong pag-ibig? So mapapansin nyo, when Paul described love, hindi niya dinescribe niya. Kasi love is an action. Verb yan, hindi yan noun. Kaya action yan, hindi nakikita yan sa sinasabi. It is not based on feelings. Kaya love, sabi niya, kaya pag sinasabi niya, dinescribe niya, if you watch it, talagang it's essentially selfless. Selfless ang love. Tingnan nyo. Love is patient. Love is kind. And is not jealous. Love does not brag. And is not arrogant. Gusto kong tingnan, subukan natin ito. Gusto ko ma-memorize natin ito pagkatapos ng service. Okay lang? Okay lang? O, sabihin natin. Together. Love is patient. Love is kind. And is not jealous. And is not, that love does not brag. And is not arrogant. Are you following? Okay tayo ha? Uulit-ulitin natin ha, mamaya, para ma-memorize natin hanggang matapos. Okay po? Now, ano ba ibig sabihin ng patient? Yung patient, prolonged restraint of emotion. Yung gusto mo ng, pinipigilan mo, sabi niya, not quick to assert its right. Karapatan ko to, pero hindi niya i-assert yun. Pipigilan niya yung sarili niya. Within the context. In fact, sa Greek word dyan, ang literal translation is long suffering. Okay ba yun? Sobrang tiis. Matinding pagtitiis. Yun makikita niyo yung mga nanay sa ganyan. Ang mga nanay sobrang magtiis, grabe. Nakakatuwa sila. Hindi lahat ng nanay, pero yung matitinong nanay, yung totoong nanay. Kung magtiis sila sa anak, grabe. Papakainin. Alam niyo, 9 months nilang ialagaan yan, di ba? Pasususuhin, tapos pag lumaki-laki na, pag inutusan na ng nanay yung anak, naku, sasabat-sabat. Ano sabi niya? Pero yung nanay, ano pa rin, magtitimpi yan, pakakainin pa rin. Di ba?
papakainin pa rin. Pag may kailangan yung anak, tutulungan pa rin. Yun yung patience. Pinipigilan yung paghihiganti, pinipigilan yung gusto niyang karapatan. Ano bang nanay mo ko, ha? Tandaan mo yan. Ako nagluwal sa iyo. Pero hindi pipigilan niya yun. Anak, kain ka na. Pinaghanda na kita ng hapunan. Diba? Ganun yung pagtitiis. Yun yung sinasabing long suffering. Naintindihan niyo po? Amazing ito. And sabi niya, at itong kind naman, useful, gracious, provides something beneficial for someone, an active goodwill. So thoughtful, helpful, always in a pleasant way, gentle, has an ability to soothe the feelings, to calm an upset person. Ano ibig sabihin nito? Sisimplihan ko na lang. Lagi niyang iniisip kung anong pinakamabuti sa tao. Yun ang gagawin niya. Kahit na hindi niya matanggap yung kabutihan na yun sa taong yun, gagawin niya pa rin to seek the highest good of that person. Wow! Nakuha? So, ito naman yung not jealous. Jealous, to boil with envy, covet, and resent what others have. Pag nakita mo, meron siya, gusto kong kunin yan. Wala ako eh. Di ba? Ngayon, yung not jealous, happy for others when they are blessed. Sobrang saya nila pag nabe-bless sila. Parang pag nakita niya, uy, nakakatuwa. Parang ganito. Meron kasing mama, nag-away sila nung kanyang kompetensya sa negosyo. Isang gabi, na naginip siya, anghel, sabi niya, mag-wish ka, at lahat ng i-wish mo, ibibigay ko sa'yo. Pero dodoble sa kakompetensya mo. Dodoble. Kunyari, humingi ka ng 100 million. Bibigyan kita 100 million. Tapos ibibigay ko sa kanya 200 million. Pag humingi ka ng 10 kotse, 20 kotse ibibigay ko sa kanya. Grabe naman. O sige, mag-request ka na. Ano una mong request? Bulagin niyo po isang mata ko. Grabe, no? Ganun kasama. Kasi nga, inggitero. Kaya, ulitin ko, love is patient, love is kind, and is not jealous. Kasi kung jealous ka, you will not think of the highest good of the person. Tama po? Hindi mo hahanapin yun. Kaya tanungin natin sarili natin, are you patient with others? Kaya tanungin yung katabi mo, are you patient? Di ba? Mapagpasensya ka ba sa iba? Sa church, makapagpasensya ka ba sa pastor na maingay tulad ko? Di ba? Makapagpasensya ka ba na yung mga biro ko minsan hindi angkop sa'yo? Nasasaktan ka? Di ba? Mapagpapasensya ka ba? Ako ba magpapasensya sa mga natutulog? Tanong ko rin sa sarili ko yun. Hindi totoo, magpapasensya ba ako? Di ba? Siyempre, pagpapasensya, gigisingin pa rin kita, pero magpapasensya ako. Kasi kung hindi ako magpapasensya, bababa ako at sabi ko, hoy! Di ba? Hindi. Pero magpapasensya ako. Kasi kapatid tayo eh. Nakuha ninyo? Magpapasensya ka ba sa anak mo? Di ba? Minsan mga magulang, ano ba itong anak ko? Grabe! Bakit ba ako binigyan ng ganitong problema? Ano ka ba? Yung iba nga, nagpapasalamat. Yung iba nga, naghahangad na magkaanak eh. Ikaw, nagagalit? Di ba? Di dapat magpapasalamat ka na may anak kang malikot. Kasi yung iba, hindi makalikot dahil nakadextrose. May sakit. O, di magpasalamat ka, malusog yung anak mo. Nabasag yung mga, salamin eh. Pasalamat ka. May salamin na nababasag. Yung iba, walang salamin. Tumitingin lang sa kutsara. Di ba? Alam niyo, it's a matter of perspective. Kaya if you love, you try to understand yung kalalagayan ng iba. Kaya do unto others what you want others to do unto you. Di ba? Yun ang kinahangad ng Diyos. Take the initiative. Tapos ano pa yan? Do you seek the highest good for others? Hangad mo ba ang kabutihan ng iba? You ask yourself, hangad ko ba yung kabutihan ng iba? Hangad ko ba yung kabutihan ng katabi ko? Di ba halin nang ako walang maupuan, ikaw nang maupo? Di ba, hangad ko ba yung kabutihan niya? Di ba halin nang hindi ako makakomportable, mahalaga ikaw komportable. Ang sarap sana kung nag-uunahan tayo sa ganun, ano? Pero hindi, nag-uunahan tayo sa magandang posisyon sa atin para sa atin sa mga sarili. Kaya yun ang tanong sa atin. Ngayon, ito pa, are you jealous of others? Do you feel bad for the success of another? Pag nagtatagumpay ba ibang tuwa, natutuwa ka ba? Ibang tao pa nakatingin sa bintang, ayun, may kotse naman siya. Alam mo, kurakot yan. Ganun agad eh. Hindi ka magsabi, naku, praise God, may bago na siyang kotse. Yung iba, may kotse yan, nandadaya yan. Bakit yun ang nakikita natin? Pagka-graduate, cum laude. Ay, alam mo, nangungopia yan. Mano pa naman, yung galing naman yan, naka-cum laude siya. Hindi siya nahuli. Huwag nang ganun. Huwag nang ganun.
Let's be happy with the success of another. Nakuha niyo po? Ngayon ito sabi niya, kaya huwag tayo mainggit sa ibang tao. Masayahan tayo, huwag tayo masaktan sa tagumpay ng iba. Uy, graduate siya ng gano'n. Uy, ganda. Uy, may pabor ang tatay sa kanya. Parang paborito siya ng nanay, paborito siya ng tatay. Praise God. Napapansin siya. Hindi ka napansin? Praise God. Diba? Kasi ang mahalaga, I am so satisfied with God who loved me, who died for me. My satisfaction is Jesus. Yun ang paalala sa atin ng Diyos. Yun ang sinasabi niya rito. Now, do you constantly compare yourself to others? No, mabuti pa siya. Huwag nang kumparahan. Uy, ba't mas malaki hiwa ano sa'yo? Ba't mas malaki yung pagkain mo kaysa sa akin? Buti ka pa, mas marami kang pera. Huwag mo na intindihin yun. Hindi mo alam kung anong sakit ng ulo ng mas marami. Nakuha niyo po? Uy, ang ganda ng kotse mo. Alam mo ba magkano gasolina binabayaran niya? Alam mo ba yung nirerentahan niyang parking space? Hindi. Masaya ka na lang. Okay po? Uy, dumadami sila. Hindi naman siya magaling na pastor. Patawa lang siya ng patawa. Matuwa tayo, marami nakakilala sa Panginoon Jesucristo. Kahit hindi tayong gamitin ng Diyos. Ang mahalaga, nakilala nila si Jesus. Kasi tayo, mamamatay naman tayo eh. Makakalimutan nila tayo isang araw. Pero si Jesus, He will live forever. And He alone can save people. Naunawaan po? Laging magsaya tayo. Let us not compare ourselves with others. Let's focus on what God has given us and use it to make a difference. Okay po? Ito pa. Ulitin natin ha. Love is patient. Again. Together. Love is patient and love is kind. Is not jealous. Love does not brag. And is not arrogant. Ano man ibig sabihin itong brag na ito? Di ba masarap ito? Yung toyo, tsaka may amino acid. Brags po yun. Now, ito sabi niya, and is not arrogant. Brag, to talk with conceit, exhibiting self-display, and extolling oneself excessively. Parang pinagmamalaki niya whatever he has accomplished in his life. Ito, very subtle ito. We may appear to be so humble, pero deep within, ang yayabang natin. Pag sinabi, ma'am, tichikin ko lang yung bag nyo. Ito po. Akala niyo kung sino siya. Chichik pa yung bag. Ano akala siya kayo magnanakaw? Sa loob mo lang naman, mamamatay tao, may dala lang mga patalim. Pero, sige check nyo ha. Tapos pag kinakalaykay pa. Sa loob parang, thank you. Pero agad-agad pa sa loob niya, hindi niya kilala kung sino ako. Yung yabang sa loob, nakakatakot yun eh. Sa totoo lang, nakakatakot yun. Kunyari, bakit niyo ko inuhuli? Ha? Siguro gusto niyo lang lalagay, no? Agad-agad, meron na kagad tayong nasa isip. Relax lang tayo, huwag tayong magmamalaki. Relax lang. Diba, hindi mo alam. Katulad nung nasa Japan kami, kamakailan lang, hininto yung aming sasakyan. Pero mabait naman po, sir. Sabi, hindi ko naman naintindihan. Naghahapon sila eh. Tapos sabi gano'n, yung pala, wala yung ilaw sa likod. Sabi niya, ano kaya problema ko? Ano kaya, ba't ako hinuli? Sa atin yan. Bakit mo kininto? Ano violation ko, ha? Merong agad ganun, angas eh. Kaya naaawa ko, minsan yung mga enforcer natin, kahit anong bait nila, minsan mapapatulan ka eh. Nakuha ninyo? Pero, bakit? Kasi nga, ang masama pa, taga-CCF ako. Sinabi pa taga-CCF. Kilala mo si Pastor Pete, ha? Naku, patay kang bata ka. Sabi nga nung isang napanood ko lang sa YouTube, sabi niya, kilala ko si Pastor Peter. Sabi niya, mabait yun, pero ikaw hindi. Sabi ko, ay patay, nakatapat siya. Na taga-CCF din ata. Yun ang hamon talaga eh. Minsan, hindi nakalimutan natin, we're supposed to be servants, humble before God. Why? Hindi tayo narito para ipagmalaki ang ating sarili because whatever we have right now is from the Lord. Are you following? Your position in life, your abilities, whatever, even the privilege. Minsan nagpalinis ako ng sasakyan. Naawa ako sa bata, sabi ko, ganito na lang babuhay nito. Kasi hindi naman siya bata na, medyo edad na eh. Ganito na lang babuhay niya. Bigla it dawned on me, anak, di ka ba nagpapasalamat sa tatay mo who inspired you, who worked hard for you, tried to make you think of
how you can be productive in life kung wala siyang tatay nun. Pero pwede ko kayong pagpalitin ng sitwasyon. Ikaw ang nandoon sa sitwasyon na yon, at ikaw naglilinis at siya nagpapalinis. Bigla ako naisip, Lord, thank you for the privilege that you have given me na makapag-drive ako ng sarili kong sasakyan. Kaya anong ipagmamalaki natin? Minsan nagdadrive ka, alam man lang dinadrive ko, ha? Iba ito. Wala na. Lord, salamat po sa sasakyan na to. At dawa, hindi po ako maging mayabang sa kalye. Ang aaminin ko sa iyo, minsan dumadapo yan sa isip ko dahil mayabang din ako. Nawawalan din ako ng pagmamahal. Nagagalit ako sa ibang driver. Ba't naman sila hindi marunong? Di ba, sasabihin ng Lord, ano ka ba? Tumahimik ka na. Ganyan ka din sa mata ng iba. Kumakat ka din nang hindi mo namamalayan. Dahil sa kagustuhan mo makalusot. Kaya, isipin mo na lang, oh, yun, kinata ko, Lord. Isipin mo, may problema siya. Baka matatanggal siya sa trabaho kung hindi siya, malilate siya. Di magbabago yung pananaw mo. Nakuha niyo po, baka nag-LBM siya. Na hindi ka na ba naawa? Baka madumihan ang kanyang sasakyan, kaya nagmamadali siya. Oo nga, no? Oo nga, no? Di ba ikaw din, pag nag-LBM, ganun din? Opo. Naintindihan niyo po? Lahat ng bagay ay may dahilan. Paano kung talaga mayabang lang siya? Huwag kang magalala. God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Hindi na natin siya kailangan pagpakumbabain pa. Hayaan mo na si God doon. Trabaho niya yun. Di ba? Basta gawin natin nararapat. And sabi ng Lord, kaya are you bragging what you have achieved in life? Pinagmamalaki mo ba to? Pinapakita mo sa kala, ito ID mo, ha? Papakala ba? Mayroon pang wala na. Bigyan na natin sa Diyos yan. And sabi niya, arrogant, literally to puff up, one who becomes inflated with pride, na exaggerated self-concept, na parang sobrang believe sa sarili, na hindi na tinitingin sa pananaw ng ibang tao. Pag sinabihan ng tao, alam mo, mali ka din. Ano? Naranasan ko yan, tinanong ko asawa ko paano ba ako magiging mabuting asawa sa'yo? Wag na, magagalit ka lang. Ano? Ba't ako magagalit? Sabihin mo sa akin. Abay, nagalit nga ako. Arrogant. Di ba? Arrogante. Di ba? Ano kala mo sa sarili mo hindi nagkakamali? Alam niyo, malalaman natin yan, mabait tayo, pero pag napuna tayo ng ibang tao, nagkagalit tayo kasi arrogante nga yun. Yung ibig sabihin, sobra tayong akala natin, hindi tayo nagkakamali. Naunawaan po? Kaya sabi ng Bible, hindi ganyan ang pag-ibig. Kaya are you puffed up about yourself? Nangangaas ka ba sa ibang tao? Friends, kaya ano sa karugtong niya? Does not act unbecomingly. It does not seek its own. It's not provoked. Does not take into account the wrong suffered. Ulitin natin, ha? Love is patient. Love is kind, is not jealous. Love does not brag and is not arrogant. Okay? Dugtong na natin to. Does not act unbecomingly. It does not seek its own. Is not provoked. Does not take into account a wrong suffered. Ano ibig sabihin ng mga ito? Does not act unbecomingly. Ibig sabihin, to behave in a way that is proper, decent, polite, and caring for feelings of others. Iniisip mo, anong pakiramdam nito? Alam nyo ngayon, nagugulat ako sa mga bata. Nung bata kami, pag nakatama kami, ay sorry po. Ngayon, aapakan ka na't lahat. Titingnan ka pa mula ulong hanggang paa. Pasensya ka, humarang ka dyan eh. Ganun na yung, naranasan ko, sa aeroplano na lang, sa aeroplano. Kasi masikip po ang economy, di ba? Masikip yan. Yung nakaupo po ako, hindi na ako nakalabas, hindi na nakalabas. Talagang nakaganyan na ho ako. Tumama yung bag sa akin, tumama yung ni walang nagsosorry. Basta, sabi ko, miss, yung po, ginuwang ganyan, tapos naglakad na. Sabi ko, okay to ah. Sabi Lord, love, love, love. Opo, naglalagablab na nga po ang puso ko eh. Sabi ko, sa galit. Pero hindi. Tapos, eto, stewardess na. Ina-expect mo, magalang to. Tinamaan ka na't lahat. Wala lang. Sabi ko, ibang klase ng mundong ito. But for Christians, if you want to make a difference, wag, let us not act unbecomingly. Are you following? Di ba? Yung bang pag may natutulog, wag kayong maingay. Hindi, minsan sa abangan, sa boarding area, nakakatulog ka nga, naghihintay ka, biglang darating, ay, grabe! Ang ingay. Grabe, ano ba to? Bakit ganito to? Tingnan niya yung katabi niyo, nakakahiya, nakatutulog yan eh. Huwag kayo tatawa na malakas, ganun lang. Ganun lang. Do not act unbecomingly. Di ba? Nakuha natin ibig sabihin? Hello? And sabi niya, ano pa? Are you rude towards others?
Nambabastos ka ba o wala kang pakialam sa kanilang nararamdaman? Yun ang tanongin na sarili natin. Now, does not seek its own. Does not get upset over not getting what one wants. Willing to take no for an answer. Alam niyo, nakita ko to. Minsan may magtatanong sa akin sa online. Pastor, napansin ko sa preaching niyo ganito po. At i-explain ko ngayon. Pag explain ko, nagagalit. Kala ko ba nagtatanong ka lang? Yung pala, ipagpipilitan yung gusto niya. Yung pinagpilitan yung gusto niya at hindi ako nag-agree, parang, hindi, ito sabi ng Bible eh. Tapos magagalit na makikipag-away. Ba't mo ko inaaway? Nagtatanong ka lang naman. Di ba? Siyempre, nagugulat ka. Kasi may mga ganang tao na parang akala mo nagsasuggest, pero gusto nila yung suggestion nila, yun na yun. Huwag ganon. Ganon din nangyari sa mag-asawa, kaya nag-aaway. Sabi ng asawa, dapat ganito. Oo, sige, ba't hindi yung ginawa mo? May iba ko naisip. Bakit hindi? Mali ka. Ang tawag dyan, there are so many ways to skin a cat. Ay, naku, baka may mga cat lovers ito. Skin a cat na naman. There's so many ways to skin a dog. Ang daming mga dog lovers, galit na naman sila. Ibig sabihin, maraming paraan po, hindi lang po isa. Okay po? Huwag natin ipagpilitan. Maraming nagagalit, nagmumura pa. Kapag hindi nag-agree sa kanila. Nakuha ninyo? Relax lang tayo kasi kung tayo, tandaan natin simple lang. We don't know everything. Okay po? You might know something, but it doesn't mean you know everything. You may know better, but it doesn't mean you know everything. Nagkakaintindihan tayo. Kaya, is not provoke. Anong nangyari dito? Is not provoke. Hindi siya sensitive. Hindi siya nag-overreact. Hindi siya easily ruffled. Kaya ang ibig sabihin, do you insist in your own way? Ano ba ito? Nagmakamadali na rin siya. Do you always feel that you are always right? Are you really irritated when your ways are not followed? Di ba? Naiisip mo ba, naiinis ka ba, na hindi ka nasusunod? Nakuha niyo po? Tuloy tayo. Are you easily irritated? Now, does not take into account a wrong suffered, does not keep a record of wrongs done, does not hold a grudge or seek revenge. Kasi maraming tao hindi makalimot sa mga pait na nangyari. Anong gagawin mo? Nangyari na. Nangyari na. Anong gagawin mo? Kailangan niyang nangyari na eh. Wag na, patawarin mo na yan. Si Lord nga hindi na nga, sabi niya, I remember your sin no more. Di ba, ang sarap nun, gawin din natin sa iba. Kaya tingnan niyo po, wag ka na magtanim ng sama ng loob. Sama ng loob yan, ilabas mo na yan. At i-flush, okay? Meron bang galing sa loob na sama na mabango? Ganon din ang sama ng loob. Okay? Kaya sabi ng Bible, do you find it hard to forget the hurts you experience from others? Na pag nakita mo yung tao nakasakit sa'yo, kumukulo yung dugo mo. Diba? Hindi mo napansin, ikaw lang nahihirapan? Siya tawa ng tawa, tapos ikaw kumukulo yung dugo mo. Patawa-tawa pa siya. Wag na. It's nonsense. Love. Instead, love. Kasi kailangan nila yon. Kaya naalala niyo to si Gianna Jessen, nakakagulat ito. Napanganak siya kasi gusto siyang ipalaglag ng nanay. Nung napanganak siya, 2 pounds lang ang bigat niya. Ang gaan. May cerebral palsy. Tapos, pinabayaan siya ng nanay. Sabi ng nanay, you are an embarrassment to me. Yun ang sinabi. Pero anong sinabi ito nung lumalaki ito? Kahit sa kabila ng nalaman niyang ganon at sinabi ng nanay niya, sabi niya, I forgive my mother. At wala siyang sama ng loob. At ito, nakapaglakad through leg braces ng age 3. Tagatapos, naging functional siya. At nakatakbo ng marathon sa Boston Marathon. Natapos niya. At natapos niya rin sa London Marathon. Amazing. Yan po si Gianna Jessen. Maiisip mo ba yan? No? Hindi yan mabubuhay? Sabi ng doktor, wala nang pag-asa yan. Pero ang nakatulong sa kanya, ang pag-ibig na binigay ng Diyos sa kanya. Na kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos at meron kang saysay. Nasusundan po natin. Kaya, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Yun ang totoong pag-ibig. Hindi ibig sabihin na pasensya na lang, titiisin ko na lang lahat. Hindi. Meron din yan. Pag ito ay hindi na nakakabuti, sasabihin mo rin hindi na nakakabuti kasi hindi ka natutuwa doon. Kaya sabi ng Bible, unrighteousness, what is not right with God according to His holy standard or according to His conscience. No? Ito pong lahat galing to kay Pastor Ricky. Now, sabi niya, why would we ever not rejoice in the truth? Because sometimes the truth can be painful. Kaya ibang tao ayaw yung truth, di ba? Pero yung truth, mamahalin mo kasi yun ang tama, yun ang nararapat. Are you following?
Uy, gisingin mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, pasensya ka na. Talagang minsan lang tayo makita, kaya katagalan ko na ito. Mamaya ka na matulog, ha? Okay. Kaya do you find it pleasing to see others doing evil? Yung iba tuntua pa eh. Pa, hindi ako nakapagbayad ng pamasahe. Naisahan ko yung driver. Ay, wais ka anak! May ganun pa. Wais yung anak, di nagbayad. Nakakopya ako kanina, hindi napansin. Galing mo talaga. Walang ganun. Hindi pagmamahal yun. Di ba? Nasisiyahan ka ba o tumatahimik ka na lang? Di ba? Naisahan ko na yung girlfriend ko. Hindi nakakatuwa yun. At hindi ko siya pakakasalan. Hindi nakakatuwa yun. Nakuha niyo po? Isipin mo kung anak mo yun. Isipin mo kung ikaw, magkaanak ka na, yun ang gagawin sa anak mo. Kaya are you happy and willing to support people who are doing good? Nasisiyahan ka ba? Kaya do you solely rejoice and support those who are doing good? Yan ang mga tanong na dapat natin tanong sa sarili natin. Kaya bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Wow! Anong sinasabi ng Bible dito? To cover, over, to put up with. Talagang tsatsagain kita. Kaya ang tanong dito, are you getting tired of helping others to grow in the relationship with Jesus? Wag kang magsasawa. As in, you believe all things and you have faith to see the best in or think the best of others. Yun ang hinahangad mo. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. And hope, positive, confident in God's love, grace, promises, sovereignty. Kaya ang tanong sa atin, do you hold on to your faith for others? Nagtitiwala ka ba na kaya ng Diyos baguhin ng ibang tao? Nagtitiwala ka bang kayang baguhin ng Diyos ang anak mo, ang asawa mo? Huwag mong isuko. Nakuha natin? Ang sabi niya, nagtitiwala ka ba? As in endure. Ang ibig sabihin, remain under, keep on going despite failure, disappointment, opposition. Hindi ka sumusuko. Bakit? You trust in God. Are you losing hope for people you're discipling to change? Yan ang tanong sa atin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Because God is able. Don't be ever, sabi mo, ay, patay na yung anak ko, laana. Relax ka lang. Hindi pa tapos ang kwento. Marami nagbago, wala na sila. Yung anak nila, na-realize lang nila. Katulad ng nangyari kay anak ni Billy Graham. Patay na tanda na si Billy Graham. Yung anak niya napariwara, pero nanumbalik din sa Diyos. At naging ebanghelista. Nakuha ninyo? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil ang buhay natin, wala sa kamay ng ang mga magulang, wala sa kamay mo, nasa kamay ng Diyos. Kung ikaw mismo nawawalan ka ng pag-asa, huwag kang mawalan ng pag-asa, tumingin ka sa Panginoon Kristo. Dahil hindi siya nawawalan ng pag-asa para sa iyo. Kaya sabi ng kaya love in essence is selfless. It is patient when patience is not deserved. It is kind when kindness is difficult. It doesn't envy or boast because it's not focused on what I have and who I am, but on what you have and who you are. It insists on others' way, not on our own way. Ito po na-amaze po ako kay Shalom Ron. Ito kamakailan lang hinatake ng Hamas ang Israel. Nung makita niya po nakapasok ng Hamas, sabi sa asawa niya, sweetheart, pasok ka na sa ilalim, sa bunker. Ang anak niya, apo niya, pasok na sa ilalim. Ako na lang dito. Magkukunwari siyang nakaupo para hindi na sila maghahanap at nanonood kunwari ng TV. At pumasok ang Hamas, siyempre alam lang, nag-iisa siya, matanda na siya, saka siya binaril at pinatay. Pinagplanuhan niyang mabuti kung anong dapat niyang gawin. Kasi sabi niya in advance, sabi niya, sige magtago na kayo pa, hindi na sila maghanap pa, ako na makikita nila. At doon ko na lalo naintindihan si Jesus Christ, pinlano niya even before the creation of the world on how He will save you and me. Hindi siya para nagdadalawang isip, no. Even before the creation of the world, inisip na kita. Pinlano ko na, paano ka maliligtas. Nagkakaintindihan tayo. At ganun din ang pag-ibig na nais ng Diyos para sa atin. Di ba? Ganun din ang inisip ng Diyos. Kaya it is an act of God. Ang totoong pag-ibig, an act of God who first loved us by giving His Son, Jesus Christ, who lives in us, to commit to seeking the highest good of an imperfect person, even at the cost of sacrificing ourselves by the power of the Holy Spirit. Yan ang pag-ibig. In short, it seeks its joy in the good of others to the glory of God. Lagi nating isipin, ito bang makakabuti sa asawa ko? Ito bang makakabuti sa anak ko? Ito bang makakabuti sa asawa ko? Ito bang makakabuti sa kapitbahay namin? Ito bang makakabuti sa D-group namin? Ito bang makakabuti? Iniisip natin lagi yun. Hindi yung wala akong pakialam sa kanila. Pag ganun ang puso natin, it only means we are nothing because we don't love. And finally, maaring maisip nyo, lahat ng tanong na yun, ang sakit sa ulo. Hindi ko ata kaya. Parang, Lord, parang di ata ako Christian. Wag. God's love will complete us. Are you following? Yan ang ating assurance. Itong sabi ng Bible,
Beloved, now we are children of God. Ngayon na, anak mo, when you receive Jesus Christ, you are child of God. And it has not appeared as yet what we will be. Hindi pa lumalabas kung marang ang dami pa ng struggles. Lalakad, tutumba, sige lang, tayo ka. Endures all things. We know that when He appears, amen? Paglabas ni Jesus Christ, we will be like Him because we will see Him just as He is. Pag nakita natin yung Jesus, the very love, biglang, wow! He will change us in a twinkling of an eye. Pak! And we will become lovers more than we could ever imagine. The love that God requires. Amen po? Last na. Gisingin mo ulit katabi mo. Sabi mo, malapit na. Last na ito. Ano sabi ng Lord? Ngayon, we know in part. We prophesy in part. Hindi natin agad makuha lahat. Anyway, sabi niya, yes, but when the perfect comes, pagdating ni Jesus, the partial will be done away. Hallelujah. And sabi niya, when I was a child, I used to speak like a child. I think like a child. Ganun tayo. Pero when reason like a child, when I become a man, I did away the childish things. Ang tanong lang, are we growing? Are we growing? And sabi niya, for now we see in a mirror dimly. And yung mirror dyan, isipin niyo silverware. Hindi yan yung mirror na kapareho natin ngayon dito na ginagawa. Ito silver, kaya hindi masyadong malinaw. And sabi niya, but then face to face, now I know in part, but then I will know fully just as I have already been fully known. When the time comes that Jesus appears and He will bring me home, it will be totally complete. I would be changed. Kaya sabi na, but now faith, hope, love, abide, these three. But the greatest of this is love. Pag-isipan niyo mabuti. Bakit siya greatest? Faith, once we see Jesus face to face, yung faith, hindi mo na masyadong kailangan. You see, nabilib, kakita mo na eh. Hope, kasama mo na eh. But love will remain forever. That's the greatest. Kasi i-apply natin yan in eternity. We will love each other in eternity. And the reason why we're excited to be with Jesus, because we love Him so much. Pero kung hindi ka excited to see Jesus, it only means you don't really love Him that much. Hello? Hello? Andyan pa kayo? Kaya, the reason love never ends is because love characterizes the nature of God Himself. Because God is love. Kaya nandito tayo to receive the love of God and then give it love. Give love. Kaya ang Christians, ang love, ganito ha, hindi yung tatanggapin mo, yung, dahil mahal mo ako, gawin mo to. Hindi. For God so loved the world that He gave. Naintindihan mo natin. Husbands, love your wives just as Christ loved the church that He gave. Ang love, give, give, give. Forget the take. Yung take, bonus lang. Lahat ng pains ko sa buhay because I did not act in love. Because I'm thinking of what I can get. Yan ang pain ko sa buhay. You want to be freed from pain? Learn to give. Don't expect anything from people. And you will see how joyful it is to live because of love. Amen po? Hello? Pakisabi sa katabi mo, I pray that I will love you just as Christ loved me. Hindi ko sinasabi automatic ito. It is a continuous journey and reminding ourselves, Lord, I cannot do it by your own because love is supernatural, and I will end. Tandaan natin ito. Love is supernatural. It is not something that we can do by ourselves. Kaya sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is love. Love that is joyful, love that is full of peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Yan ang hangad ng Diyos. Kaya nga, as Christians, yan ang kailangan natin. Lord, may you fill me with your Spirit because I know I cannot love without your power. Every day of our lives, Lord, fill me, empower me with your love. Then you'll know that indeed, you are a child of God. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, tanungin mo ang sarili mo, are you really a loving person? Are you driven by love? Na pagpasok mo sa opisina, your desire is to be of service to your office mates, to be of service to the company you belong. Yes,
I will be here to be of service. I want to bless our company with my whole heart devotion in serving my God. Pagdating mo sa school, as a teacher, nagtuturo ka, are you there because of your love for God, that you want to demonstrate that love to your students? Mga estudyante, pagpasok ninyo, ganun din bang iniisip nyo para sa inyong teacher, para sa inyong mga kasama? Sa bahay, are we reflecting the love of Jesus? Isipin mo, palasagot ba si Jesus? Isipin mo, lagi bang aburido si Jesus? Lagi bang galit si Jesus? Hindi. He is gentle. He is faithful. He is patient. Friends, I pray that because we belong to Jesus and Jesus lives in us, allow that love to be reflected in our lives. Imagine niyo po, ang bansang Pilipinas ay napakabaon na ho sa utang. 17 trillion pesos. Paano natin ito babawiin? Kung tayo mismo mga Christians hindi magpapahayag ng totoong pag-ibig ni Kristo para sa bayang ito. Pag-isipan ninyo. Huwag tayong mag-Kristyanismo. Let's live out the true Christian life. A life driven by love. Kapatid, kung hindi mo naintindihan ito, marahil hindi mo pa talaga nakalanasan ang katotohanan ni Jesus. Kung hindi pa, hinahamon kita ngayon. Kung alam mong parang puro sarili ang iniisip mo at talagang iniisip lang pakinabang ng sarili mo, tandaan mo, you know that you don't belong to Jesus. And I pray that you will not allow yourself to leave this place without inviting Jesus into your heart in order for you to love people around you. Para alam mo, Lord, hindi ko to kaya. Without you, makasarili lang po ako. Kaya, Lord, I pray. I surrender my life to you. I pray, Lord God, to empower me and to allow your love to be reflected in my life. Kapatid ko, ikaw yan. Itaas mong kamay mo in humility and say, Lord Jesus, ako po yun. Yes, yes, wag kang maya. Yes, yes, wag mo isipin niyo ano laging mabibigay ng magulang mo sa'yo, ano mabibigay ng asawa mo sa'yo, ano mabibigay ng anak mo sa'yo, ano mabibigay ng magulang mo sa'yo, kundi isipin mo, Lord, gusto ko po magmahal. I want to live a life full of joy coming from you with the love that comes from you. And I thank you that you demonstrated your love towards us in that while we were yet sinners, you died for us. Thank you, Jesus. And Lord, thank you for all these brothers and sisters raising their hands, oh God, in humility, asking for your grace, asking, Father God, for your power, asking for your reality to be evident in their lives. Thank you, Lord God, that they raised their hands, inviting you, oh God, to take over their lives and allow them, Father in heaven, to live a life driven with your love. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. May you empower them, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. And for those who raise their hands, humbly tell Jesus, Lord Jesus, take over. Thank you for dying for my sin. And thank you that you rose again from the dead to give me life. And let me live a life driven by your love. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I pray to really break my heart with what breaks yours. I pray, oh God, that I may see things that normal eyes could not see. Lord, thank you that you alone can open our eyes and allow us to live beyond ourselves and to really live for your glory and honor. Lord, may you bless every family we represent and allow all of us, Father God, to be a loving family, a loving church, a loving people, that this country will experience the true Christian love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all.